Yan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning na po, Aster, yan. Kuya Alex, good morning. Alex Joseph Trinidad, good morning po. Sa pong pinagpalang Sabado ng umaga mga kapatid, March 15, yan. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Umagang kay ganda. Good morning na po sa lahat ng mga naka-online, maagang nagising, mga early bird, yan, excited sa paglilingkod sa Panginoon, excited sa pakikinig ng kanyang salita. Magandang umaga na po sa ating praise Lord God. Ayan, bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Palaya pa natin siya ng papuri, pagsamba. Purihin ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah, we praise you, God. We praise you, Lord. Love that anyone would ever know, that overcame the cross and grave, find my soul, till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. With all I am, I live to see your kingdom come. Glory Jesus. On my heart I pray I live, your will be done. Till I see you face to face, in grace amazing takes me home. I trust in you. Glory. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live, darling, all of you. You're the boy that called the universe to be. Yes, Lord. You're the whisper in my heart that speaks to me. Till I see you face to face, in grace amazing takes me home. Trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live, I'm darling, all of you. Yes, Lord. I will live to love you. I will live, yes, Holy, to bring you praise. I will live, I'm darling, all of you. You alone, I got all hope. You alone, I worry, Lord. All I am, my soul will bless your name.
The greatest love that anyone could ever know. Jesus, you alone are worthy. Worthy to be praised. There is none like you, Jesus. I will live to love you. I will live to bring grace. I will live a child in all of you. Jesus, salamat Ama sa umagang ito. Salamat Panginoong Jesus. Salamat Panginoong Espiritu sa iyong kagandahang loob, Panginoon. Thank you for the heart of worship, Lord God. Minsan pa sa umagang ito, Ama, patuloy po namin nilalapit sa iyo ang iyong gawain, ang daily vibrant word, Lord. Our daily devotion. Pagharian niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Kaya mo, Lord, let there be joy, let there be peace sa iyong mga puso. Ikaw lamang ang maitaas po namin kapapurihan sa umagang ito. Maitaas, Lord, sa lahat. Salamat po, Ama. Samahan niyo po kami sa oras po nito. At tinadagan ko po anumang plano at gawa ng kaaway sa oras po nito. At ang kapahayagan ng salita lamang ang sa aming tutunghayan sa araw po nito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yang good morning na sa bawat isa. Good morning, Tatay Ernie, Padre Rosipino, good morning. Pastor Perseus, good morning po sa bawat isa. Ayan, Sister Donna, good morning na. Sige. So, sarap po magpuri sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Truly, God is, ang Lord po ay nalulugod, no? He deserves our praises, our thanksgiving. Ayan. Ate Sheikh, good morning. Ayan. Keep on tagging po, mga kapatid. So, proceed na tayo sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Yung ating pong title, How can we maintain the fire of our service to our God? No? To our living God. Paano ba natin mapapanatili ang init ng ating paglilingkod sa ating Panginoon? Okay, sa Romans chapter 12 verse 11. Sabi po dito, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang dakilang salita. How can we maintain the fire of our service to our living God? Ito po dapat ang hindi namamatay na apoy sa isang tunay na Kristiyano. Kaya dapat we are always on fire, we are always passionate, and we are always excited for the Lord. Ito dapat ang isang bagay na minimithi natin or kiniklaim, pinanghahawakan na sa tuwing tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, naroon po yung excitement, no? Kaya nga sa umagang ito, di ba? Excited tayo na gumising ng maaga para makapakinig ng daily vibrant word. Di ba po mga kapatid? Hindi po madali, ano? Na siyempre magising ng maaga, mindset yung mind natin para sa gawain ng Panginoon. Hindi po sa madali. Pero why na gagawa natin? Kasi we are excited, we are passionate, no? And we are on fire. Kaya nga, hindi kayang pigilan ng sino man yung init na mayroon ka sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Kaya nga hindi kalugian po mga kapatid, no? Yung ating service sa ating pong Diyos. Naggaya ng sabi ng iba na nagsasayang ng panahon. Hindi po mga kapatid. Ito dapat yung pinaka main agenda ng isang tunay na Kristiyano o tagasunod ni Kristo na mag-apoy, maging excited sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ito po yung ating motivation. Actually, motivation and Bible principles. Halimbawa, may mga tao, no, na minsan nanghihina
sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ito po yung motivasyon po natin na patuloy po tayong mag-alab. Mag-alab, maging masaya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Number 1, mga kapatid, sabi po dito, do it heartily as the Lord, not for men. Gawin ito ng buong puso, na gaya ng Panginoon at hindi para sa tao. Alam mo po karamihan sa may mga Kristiyano, no? Quote-unquote Christian, o followers, believers, disciples, na minsan, nanghihina po sila kasi nga, nakatuon sila doon sa tao. Di ba? Kasi, kapag nakatuon lagi tayo sa ginagawa ng tao, mapoprostrate tayo minsan. At madalas pa nga dyan, napapanghinaan ng loob, no? Why? Because ang tao, ay talagang likas yan na mahina, no? May mga kakulangan, di ba? Pero sabi po ni Paul sa Colossians chapter 3 verse 23-24, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Minsan kasi nakakalimutan natin na yung ating pinaglilingkuran ay ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi yung tao. Siyempre, pag pinaglilingkuran natin, hindi ka na napagbigyan yan, sasama ng loob mo eh. Pero, tandaan natin, ng ating pinaglilingkuran ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Kaya we are living by faith, not by sight. Diba, mga kapatid? We are living by faith and not by sight. No? Do it heartily as the Lord, not for men. Yung last Saturday, yung aking devotion, diba? Consider this day your last day para lalo kang magsigasig, no? Lalo kang mag-apoy sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Because consider this day is your last day. Diba? Gusto natin, maibuhos natin ang ating lakas sa paglilingkod sa Panginoon dahil ito na yung huling araw mo. Mga kapatid. Kaya bilang isang pong lingkod ng Panginoon, hindi dapat tayo nanghihinawa, no? Sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Lalo na, tinawag ka ng Panginoon doon sa larangan na iyon. Diba? Lalo tayo magpursige, magsigasig, mag-apoy sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan kasi maraming mga Kristiyano, sa umpisa lang masaya, no? And unti-unti, nauupos yung apoy, no? Nawawala yung excitement. Yan nga sabi natin na mahilig lang sa mag-umpisa, no? Hindi niya tinatapos. Tanda natin, ang buhay Kristiyano is, ano po ito eh, journey, no? Journey po siya, no? Bawa, nadapa ka, bangon, di ba? Ganoon lang naman eh. Napagod, pahinga ng konti, tuloy na naman. Dapat hindi nawawala yung apoy. Hindi nawawala yung excitement, no? Kapag excited ka sa lahat ng bagay, mga kapatid, hindi mo mararanasan yung pagod. Kasi excited ka eh. Di ba? Wala ka nakikitang mga hindrances because we are excited sa paglilingkod sa Panginoon. Wala kang dapat ikatakot, no? Lalo na sa pag-share ng gospel. Dahil iyan po yung mandato ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, di ba? Kabilang in season, in out of season, kailangan natin i-share ang salita ng Panginoon. Kaya titingnan natin sa panahon natin ito, mga kapatid, no? Yung rampant, yung exploration, di ba? Yung propagation ng gospel. Ito yung plano na kasi ng Panginoon eh. Lahat ng bansa, the ethnic groups, ay makasumpong ng ebanghelyo ng kaligtasan. Gusto ng Diyos lahat ng tao makarinig ng salita niya. Do it heartily as to the Lord, not for men. O number 2, do it all of your might. Gawin mo ito ng buong lakas.
Sabi po ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, anuman ang ginagawa mo'y pagbuhusan. Yan, pagbuhusan mo ng iyong makakaya, pagkat sa Sheol na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin ni pag-iisipan, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Kasi nga, wala naman talaga pagsisi nasa unahan di ba? Ang pagsisi ay laging nasa huli. Pag nandun ka na sa lugar na iyon, lalo na pag nandun ka na sa impyerno, ay wala nang bawian yon. Kaya nga, pinag-iisipan ng mabuti. Do it all of your might. Gawin mo ito ng buong kalakasan. Ito dapat ang di natin pinaghihinayangan, mga kapatid, yung paglilingkod sa Panginoon. Yes, siyempre, katawan ito, no? Napapagod tayo minsan, physically, we will burn out, we are exhausted. Pero yung apoy sa puso natin, nandiyan dyan eh. Yan yung driving force natin para lalo tayong magsumikap. Natapusin yung takbuhin. Lalo na, maraming mga tao napapahamak. Nakikita natin yung mga tao napapariwara, yung mga tao nagugumon ng mga bisyo, yung mga tao walang patutunguhan. Kasi nga, walang umaabot sa kanila. Walang nagpapahayag ng mabuting balita sa kanila. Di ba, mga kapatid? Gawin mo ito ng buong lakas. Consider this day is your last day para lalo tayong magsigasig sa paglilingkod sa Panginoon. And number 3, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Ito po yung pinaka well-known verse, no? Anuman ang ating gagawin, gawin natin lahat para sa kaluwalhati ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, no? Sabi ni Paul, kaya nga kung kayo'y kumakain or umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Take note, ang lahat, hindi some, kundi ang lahat, mga kapatid. Gawin mo na yung the best na paglilingkod sa Panginoon. Kasi di mo alam ang bukas. At least, kung kukunin ka naman ng Panginoon, nagawa mo yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Kahit sa maliit na bagay. Sabi nga dito, whatever you eat or drink, do it all for the glory of God. Naroon pa rin yung God first, put God first sa buhay po natin. Lagi si Lord ang inuuna natin sa ating mga ginagawa. Put God first and you will never be last. Di ba? Kapag laging ganun ang mindset po natin, kapag ang inuuna natin ang Panginoon, never tayo po may lalagay sa huli. Kasama tayo ng Panginoon sa tagumpay. Tiyak, magtatagumpay po tayo, mga kapatid. Dahil kasama mo ang Panginoon. Yung pinaglilingkuran po natin, siya po ay hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Diba? Yung mga hari nga eh. Diba sa ibang bansa, yung gaya sa Saudi Arabia, yung hari nga kung paano maglingkod yung mga tao sa kanya. Diba? Dapat tayo mas higit pa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi ang Diyos na ating sinasamba ay hindi sa ordinary na Diyos. Mga kapatid, hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Nagligtas sa atin, namatay para sa atin. Kaya sabi ni Paul, do it all for the glory of God. Ganun kahiwaga yung kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid. Kaya yung iba nakakalungkot. Take advantage, no? Parang nawawala ng halaga. Ay, wala yan. Maliit lang naman yan eh. Hindi naman yan, no bearing yan. Diba? Hindi po. Maliit na ginagawa po natin sa Panginoon. Matri yan sa Lord. No? As long as na ginagawa po natin na meron tayong kasigasigan, meron tayong kasayahan. Kaya sabi dito ni Paul, di ba? Lubusin ninyo. No? Lubusin ninyo ang paglilingkod sa Panginoon. Ito dapat yung bagay na paglilingkod. Kung tayo tapat sa ating mga employer, no? Kung tayo tapat sa ating mga trabaho, mas lalo tayong tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi, sabi nga, sa binasa natin,
meron pong mga reward. Siyempre yung reward, bonus na lang din yun mga kapatid. Napakalaga kasi yung kaligtasan natin dito. Diba mga kapatid? And number 4, don't give up. Soon, we will reap the harvest. Huwag kayong susuko. Malapit na ang pag-aani. Don't give up. You will reap the harvest. Kaya nga sa isang tunay na Kristiyano, hindi yun tawag ito, identity. Yung laging gumigive up, no? Laging umaalis o nagdilip to the group, 'di ba? Kunting nasagi yung ego, 'di ba? Ni-rebuke mo, pinayuhan mo siya. Sumama ang loob, nag-give up, umalis, at hindi na nagpakita. Kaya nga, di ba, malinaw ang Biblia? Ang sino man na nanatili hanggang sa wakas, di ba? Siya lang ang maliligtas. Kasi nga ang buhay po natin, takbuhin ito eh. Talagang may mga pagsubok, no? May mga ups and down. May mga hindi magagandang maririnig ka. May mga pagtatalo, pagtatatuwa. Di ba? Pati bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, ganun eh. Lahat man ng mga disipulo nakaranas nito eh. Pero po, dahil nga ang kanyang pinaglilingkuran ay hindi tao, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, kahit anong mangyari, nagpapatuloy po sila. Kaya sa kapanahonan natin, sila po ang ating mga patriarch, sila po yung ating hinahangaan, yung kanilang paglilingkod sa Diyos na walang humpay na paglilingkod, kahit na sa bingit ng kamatayan. Ito po yung, gaya po ni Apostol Pablo, di ba? Because na-experience niya, naranasan niya nung kabutihan ng Panginoon. Yung Diyos na sinasamba niya, totoo. Hindi fake. Kapatid. Kailangan kasi maranasan natin yung totoong Diyos. Diba? Kapag naranasan mo yung totoong Diyos, tiyak mga kapatid, hindi ka magdadalawang isip na maglingkod ng 100% para sa Kanya. May bigay, may buhos yung lakas sa paglilingkod sa Kanya. Hindi sa tao. Diba? Kaya maraming mga tao po mga kapatid, no, yung binigyan ng second chance ng Panginoon. Diba? Kasi nga, may pagkakataon ka pa na baguhin yung ginagawa at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Minsan yung palo ng Diyos, minsan, diba, sa mga taong malitigas ang mga ulo, ang palo ng Diyos, minsan masakit eh. Diba? Para matauhan tayo. Lalo na't ikaw po nakaalam na ng katotohanan, napalaya ka na. Alam mo na yung truth. Tapos, bumabalik-balik ka pa rin doon sa ginagawa mo. Minsan may palo ang Panginoon. Hindi lang natin nakikita. Ito po ay nagmamanifest, no? Sa buhay po natin, mga kapatid. Don't give up. Kasabi ni Paul sa Galatians chapter 6, verse 9 to 10, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani. Kung hindi tayo magsasawa. Kaya huwag kang maghangad ng pag-aani kung ikaw ay nagsawa ka agad. Gumip up ka agad. Doon pa lang sa umpisa, umayaw ka na. Diba? Huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti dahil pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Diba? Kaya ang magandang dito, samantahin natin ang pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. 'Di ba? Una sa Panginoon, 'di ba? Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa ating kapatiran. Hindi dapat 'yan nawawala, mga kapatid. At siyempre may paghihirap. Wala naman na success na 24 hours, nakuha mo na eh. Di ba? Lahat ng bagay ay dumadaan po yan minsan sa mga pagsasala, no? Paghihirap. Dahil nga po yan po yung resulta ng kasalanan, no? Nung si Adan at si Eva ay nahulog sa kasalanan,
Diyan nag-umpisa po. Sabi po, di ba? Sabi po ng Genesis, mamula ngayon, yung kakainin mo, paghihirapan mo na yan. Di ba? Sa babae naman, pag ikaw nanganak, di ba? Hindi madali para sa iyong panganak. Iyan po ay, dahil po yan sa kasalanan. Pag-disobey natin sa Panginoon. May kakibat talaga mga kapatid. May kakibat yan na parusa. Di ba? Kaya dapat isa sa mga lagi natin iniisip o ginagawa ay yung hindi magsawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa at sa ating kapwa mananampalataya. Kapatid. Okay, number 5, last, no? Ito po na yung huli. Whether we live or die, do it for the Lord. Mabuhay man tayo o mamatay, gawin natin ang lahat para sa Panginoon. Di ba? Sabi ni Paul sa Romans chapter 14, verse 7 to 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay, namamatay tayo sa Panginoon para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuti o sa mabuhay o mamatay, tayo sa Panginoon. Kaya nga yung kamatayan, hindi yung kawalan. Di ba? Hindi gaya ng alam ng karamihan. Akala natin yung pag namatay tayo, ito na yung katapusan ng mundo natin. Hindi po. There is life after death. Yung talagang tunay na buhay nandun sa kabilang buhay. Ito lang preparation lang natin ito dito sa mundong ito. Mga kapatid. Di ba? Whether we live or die, do it for the Lord. Kaya minsan nakaka-amaze, di ba? Yung mga ating mga kapatid natin, mga missionary natin. Di ba? Kahit na nakakita sila ng panganib doon sa kanilang lugar na pupuntahan, persecuted country, bawal ang Ebanghelyo. Pero dahil nga excited sila, di ba? They are passionate sila sa pagsishare ng gospel, kahit anong mangyari. Malakas ang loob nila, kasama nila ang Lord Magpapatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit na may mga persecution, mga kapatid. Di ba? Because, sabi nga ng binasa na, sabi ni Paul sa Romans chapter 14, di ba? Na, kung tayo nababuhay para sa Panginoon, at kung tayo naman mamamatay para sa Panginoon, gawin na natin ang the best na paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya sabi po ni Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24, sinasabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na taglay niya, ni ang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ipagmalaki niya ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako si Yahweh ang gumagawa ng kabutihan, katarungan, at katwiran sa sanlibutan ito. Ang mga bagay na ibig ko, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Kaya wala tayo dapat ipagmalaki, no? Sabi po dyan, kung meron kang may pagmamalaki, ipagmalaki mo sa Diyos. Diba, mga kapatid? Dahil siya po ang may akda ng buhay po natin. Alam niya yung time frame ng buhay po natin. Diba? Mapalad po tayo hanggang sa panahon natin ngayon. Diba? Buhay tayo Kasi bakit? Meron pa pong plano ng Lord sa atin, mga kapatid. Meron pa pong pinapagawa ang Diyos sa atin. Diba, mga kapatid? Kaya dapat natin tapusin yung ating ginagawa. Huwag natin itong hayaang iwan sa kalagitnaan. Okay, as we conclude, mga kapatid, sabi po sa 1 Corinthians 15:58, ito po yung very known verse sa Biblia. Lagi kinukot po ito, mga kapatid, no? Kapag tayo po ay nakaranas ng kahinaan, nawawala na yung apoy, ito lagi po yung kinukot po natin in yung 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi po ni Paul sa mga taga-Korinto, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully, and take note, fully, to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.
Hallelujah. Di ba? Napaganda po. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, manindigan kayong matatag. Hayaang walang gumalaw sa inyo. Laging ibigay ang iyong sarili ng lubos sa gawain ng Panginoon. Sapagkat alam ninyo, ang inyong pagpapagal sa Panginoon ay hindi mawawalan kabuluhan. Purihin ng Diyos. No? Kaya pag medyo hinahapo tayo o kaya nanghihina tayo mga kapatid, no? Lagi natin itong i-meditate yung 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Panghugutan natin ng lakas ito. Tatin tayo nakakaranas ng kahinaan, panghihina ng kalooban sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan, maraming salamat sa ating 21 viewers. Ayan, good morning Sister Tess. Ayan. I do hope marami tayong napulutan ng araw ngayong umaga, mga kapatid. Bago tayo mag-umpisa ng ating mga gawain, mga trabaho, bitbitin po natin yung pangako ng Diyos sa araw po na ito. Sister Yuni, good morning, ma. Hallelujah. Sino po may mga kaarawan ngayong araw? Sister Lori, good morning po. Supurin po ang Diyos, mga kapatid, sa umagang ito. Salamat po sa kanyang salita, no? Salamat po sa encouragement, no? Challenge sa atin ng Panginoon, no? Na kung sino man sa atin ngayon nakakaranas ng kahinaan, no? Panghihina sa paglilingkod sa Panginoon. Ito po yung motivation ng Diyos sa atin, mga kapatid, na huwag tayong maghinawa, magsawa sa paglilingkod sa Diyos. Dahil alam naman natin, no? Na tayo po yung naglilingkod sa Panginoon, hindi sa tao. Diba? Kaya gawin natin ang the best na paglilingkod sa Panginoon. Whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Brother Ricardo, good morning. Okay po, sino po ang ngayong may karawan, no? Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Namin pong napagbulay-bulayan, napag-aralan sa umagang ito. Dalayan ko po, ito po ay maging, Lord, mag-apoy sa aming mga puso at manumbalik yung aming kasiglahan sa paglilingkod, Panginoon, sa iyo. At sino man ngayon nakakaranas ng mga kahinaan sa paglilingkod, Lord, hayaan mo, Lord, na iparanas sa kanila yung espiritu ng kasigasigan, espiritu ng kasiglahan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. We remember our loved ones, Panginoon, sa araw na ito na nagsiselebrate ng mga kaarawan. Lord, ganun po sa mga nagsiselebrate ng mga anniversaries. Lord, we remember them. And Lord, ginigreet po namin sila ng happy anniversary, happy birthday sa araw po na ito. Nadalahan ko din po, Panginoon, sa amin po mga kapatid na nagkakaranas ng mga anxieties o mga sakit karamdaman. Lord, dalahin ko po sa umagang ito, ipadalin niyo po ang kagalingan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Maging ang kapayapaan, the peace that transcends all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Pagad, Lord, sa araw po nito ng Sabado, gawin niyo po kaming mabunga, gawin niyo po kaming maunlad sa araw po na ito, at bawat gagawin namin, magbigay ng kaluguran sa iyo. Purihin po kayo, Panginoon, sa araw na ito. Dakilain po kayo, Diyos. Samahan niyo po kami, ibig ang aming buong sambahayan, ang aming family, Lord. Patuloy mo pong samahan, Panginoon Diyos. Ibig ang aming mga, Lord, mga trabaho, Diyos. Maging asin at ilaw po kami sa aming mga nakakasalamuha, Diyos. Salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa araw po na ito. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri. Pagluwalhati, kadakilaan ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po, marami pong salamat sa atin mga kapatid. And to God be all the glory. God bless.